Hello everyone! So for this video, we're going to make these cute little booties. So please continue watching and enjoy this video! And so today, ang gagawin natin, yung booties na yung plain yung design. Yung last video natin, we made these booties na merong mga post. So, sabi ko dun sa previous video ko, gagawa rin ako ng tutorial ng yung plain lang yung design niya. And also, ang gagawin din natin ngayon guys is yung folded cuffs. Ayan, yung ankle cuffs. So, pwede nyo isuot sa baby nyo ng ganyan lang para long boots. Ayan, or pwede rin yung i-fold na ganun. So, again guys, before we start this, I suggest na panoorin nyo rin muna yung beginner's tutorial ko para alam nyo rin yung mga terms na gagamitin natin. Okay? So, we're gonna use also, same dito sa ginawa nating booties, 5 strands na milk cotton yarn and 3.5 millimeter hook. Okay? And then, this is for 0 to 3 months old na baby. Pag gagawa kayo ng for 3 to 6 months old na baby, gagamit lang kayo ng 4 millimeter hook. Pero same din yung yarn, okay? And pag newborn naman, kung mas maliit naman yung gusto nyo, pwede kayong gumamit ng 4 strands na milk cotton yarn, tapos 2.5 or 3 millimeter hook yung gagamitin nyo. Okay? So, mag-start tayo with a slip knot. Okay? Okay, slip knot. And then, we're gonna chain 11. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? So, 11 chains. And then, 4th chain from the hook. So, 1, 2, 3, 4. Bibilang lang kayo. So, di ba ito yung hook natin? So, bilang kayo 1, 2, 3, 4. Dun sa 4th chain, gagawa tayo ng double crochet. Okay? So, dito sa upper loop ng chain natin. Okay? So, double crochet. And then, gagawa tayo ng 6 pa na double crochet. So, yan guys. So, nagdagdag tayo ng 6 na double crochet. So, hindi kasama yung 3 na in-skip natin dito, magkakaroon tayo ng 7 na double crochet. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, dito sa natitira nating chain, kung makikita nyo, ito yung unang chain natin dun sa foundation chain natin na 11. So, gagawa tayo ng 8 na double crochet dito sa first chain na to. Okay? So, 1. So, we have 8 na double crochet sa isang butas lang. Okay? 2, 4, 6, 8. And then, gagawa tayo ng 6 na double crochet ulit dito across. And habang gagawa tayo ng 6 na double crochet, iipit na rin natin itong buntot na to para hindi na natin siya kailangang i-weave sa end. Okay? So, ayan. We're done with the 6th double crochet. Ngayon, dun sa 4th chain natin, alala nyo, nag-skip tayo ng 3, tapos sa 4th chain, ito yung 4th chain na yon. Gagawa tayo dito ng 7 na double crochet. Okay? Dito sa isang chain na to. Gagawa tayo ng 7. Okay? So, 1. So, ayan guys, 7. Okay? So, naka-7 na tayo. And then, mag-slip stitch tayo dito sa una nating double crochet. So, hindi counted tong 3 na in-skip natin. Ito yung chain nung unang double crochet natin. Diyan natin papasok yung hook natin at mag-slip stitch tayo. Okay? So, for our next row, guys, what we're gonna do is double crochet increase on this first hole. Okay? So, ngayon, ganito yung gagawin natin, guys, ha? Kasi normally, yung iba kasi, ang ginagawa is mag-chain 3 muna, tapos, tsaka mag-increase. So, gagawa ng 2 double crochet dito. Okay? Wherein, itong chain 3 na to, hindi siya magka-count as your first double crochet. Ito na ang magka-count na double crochet nyo, itong 2 to. Okay? So, mangyayari, parang may 2 kayong post dito. Okay? Pero ako kasi guys, ang ginagawa ko, pagka nag-start ako ng double crochet, kung napanood niyo yung previous video natin, nung ginawa natin itong booties na to, meron akong tinatawag na magic double crochet, wherein ang ginagawa ko, from slip stitch, okay, hindi na tayo muna mag-chain ng anything. From slip stitch, papasok na natin agad yung hook natin dito sa first loop natin or sa first chain natin sa next row. And then, gagawa muna ako ng single crochet. And then, from single crochet, papasok ko dito sa loop na to. Okay? Yung isang loop lang. Tapos, mag-yarn over ako, pull through 1, yarn over, pull through 2. Okay? Ngayon, itong post na to, considered as our first double crochet na to. Okay? Mas madali rin siyang makita kasi guys, yung chain niya dito. Kasi pagka yung chain 3 lang, minsan nakakalito kung nasan yung first chain natin sa ibabaw. Okay?
So, dahil increase yung unang gagawin natin, mag-double crochet ulit ako sa same na chain. Okay? So, another one dito. Okay? So, yan na. Dalawa na yung ating double crochet. And then, imamark ko tong first chain natin. Okay? Para dyan tayo mag-slip stitch pag end nung row natin. Okay? So, next, gagawa tayo ng 6 na double crochet. So, 6 double crochet na tayo. And then, gagawa tayo ng 8 na increase. Okay? So, again, yung increase is, gagawa tayo ng double crochet na dalawa. Okay? Dalawang double crochet sa isang chain. Okay? So, yun yung tinatawag na increase. Ayan guys, so naka-8 increase na tayo dito. So, ito yung unang increase natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and then 6 double crochet tayo ulit. Ayan guys. So, we have 6 double crochet. And then sa mga susunod na chain, ay mag-i-increase tayo 7 times. Okay? So, increase 7 times. So, dalawang double crochet sa isang chain. 1, so, there you go guys. Ito, so naka-7 na increase na tayo dito, okay? So, again, parang lumalabas na 8 din dito sa, 8 na increase din sa side na to, kasama yung una nating increase, okay? So, mag-slip stitch tayo dun sa minarkingan natin, yung unang double crochet natin, okay? Slip stitch, okay? And then, this time, mag-double crochet tayo sa back loop lang. So, again, ito yung chain natin, di ba? Parang may letter V yan. Ito yung front loop. Ayan. Ito yung back loop. Okay? So, dun lang tayo magdo-double crochet sa back loop. Okay? Sisimulan natin siya dito sa chain nung kung saan tayo nag-slip stitch. So, gagawin ko ulit yung magic na double crochet. So, single crochet muna tayong ganon. Pasok dito sa loop na to. Yarn over, pull through 1, yarn over, pull through 2. Okay, tapos ito na yung second, double crochet natin. Mamarkingan natin yung first na double crochet natin. Okay? Yan. Tapos, ipa-fast forward ko na lang, pero gagawa tayo ng 44 bale. 44 lahat dapat ng double crochet around. So, ayan guys, nandito na tayo sa end nung ating third row, bale. Okay? So, after natin gumawa ng 44 na double crochet sa back loop, mag-slip stitch na tayo dito sa first double crochet natin, yung minarkin natin. So, slip stitch. There you go. And then, next row, fourth row natin. Sorry. We're gonna chain 1. Okay? And then, 8 na single crochet. Okay? Starting from the chain na kung saan tayo nag-slip stitch. Okay? So, 1. We're gonna put marker dyan sa unang chain natin. Okay? So, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Okay? And then, after this, ang gagawin na natin is decrease. So, double crochet decrease tayo. So, yung ginawa natin before, ito, nag-decrease tayo alternate sa mga post. Okay? Pero this time, regular decrease lang yung gagawin natin. Actually, yung decrease, guys, ang tawag din sa kanya is yung double crochet 2 together. Okay? So, parang mag-double crochet tayo. Pero, okay, ulitin ko ang gagawin natin, double crochet, parang normal na double crochet, di ba? Yarn over, pasok, yarn over, hatak ng isa, yarn over, hatak ng dalawa. Pero, hindi tayo mag-yarn over ulit para hatakin dito. Okay? Mag-yarn over tayo ulit. Pero, papasok na tayo dito sa susunod na chain. Okay? Yarn over, pull through. Yarn over, pull through 2. Okay? Tapos, tatlo na yung loop natin dyan, di ba? Then, yarn over, pull through 3. So, yan yung double crochet decrease. Okay? So, gagawa tayo ng 8 na decrease, na double crochet decrease dyan. Okay? So, ayan yung una. First. Second. Okay? So, there you go guys. So, naka-8 na decrease na tayo. So, ito yung una. So, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Okay, malalaman nyo yan, dalawa yung double crochet nyo, pero isa lang yung chain niya sa ibabaw. Okay, so yun yung decrease natin. And then, we're gonna do 20 na single crochet na sa susunod. So, ingat kayo guys ha, baka mamaya dito kayo mag-start ng first chain nyo. Okay, so tingnan nyo mabuti, dyan nag-end yung last na decrease natin. So, dito na kayo sa susunod, mag-single crochet. Okay, so 1, 2, okay, so this is our last 20, 20, there you go. So, mag-slip stitch na tayo dun sa first chain natin. Slip stitch, and then chain 1 ulit. After ng chain 1, 8 na single crochet ulit tayo, starting from our first loop, or first chain. Marker. Okay, 1, 2, 8. So, sa pang 8 na tayo. And then dito, gagawin naman natin next is 4 na decrease. Na double crochet decrease. Okay? So, decrease ulit tayo. Pero 4 na lang. So, first. Okay, so yan. Tapos na tayo sa pang 4th decrease natin. After that, magto 20 na single crochet tayo ulit. Okay? Okay guys, so after ng 20 natin, pang 20, mag-slip stitch na tayo ulit dun sa ating unang chain. Dito sa row na to. Okay? Tapos ganun ulit guys, chain 1, and then 8 na single crochet ulit. Okay? So 1, mark the first chain. 2, okay? After ng 8, gagawa tayo ng dalawang decrease naman. Okay? Double crochet decrease. So 1, okay, first decrease, then second decrease. Okay? So after ng 2 decrease, 20 ulit na single crochet. Okay? Okay? So after ng 20 guys, na single crochet, slip stitch ulit tayo dun sa ating first stitch. Okay? And then chain 1 ulit. And then 8 na single crochet tayo ulit. Okay? So 1, put marker. Okay? And then last double crochet decrease. Okay? Isa na lang, isang double crochet decrease na lang tayo. Okay? So now we're gonna do 14 na single crochet. Okay? So, after nung 14 natin, mag-single crochet decrease tayo dito or single crochet 2 together. Okay? So, actually guys, may dalawang klase ng decrease. So, yung normal decrease, ang gagawin lang natin is pasok dito sa chain na to, tapos yarn over, pull through. Tapos, pasok ulit sa susunod na chain, yarn over, pull through. And then, pull through all 3. Nilanggam. Okay? Or, pwede natin gawin guys yung invisible decrease. Yung invisible decrease naman is, yung front loop lang tayo magpapasok. So, ganito yung gagawin natin. Pasok sa front loop. Okay? Hindi tayo mag-yarn over. Pasok ulit tayo sa front loop ng susunod na chain. Okay? Tapos, tsaka tayo mag-yarn over, pull through 2, and then yarn over, pull through 2. Okay? So, ulitin natin ulit guys ha. Invisible decrease, pasok sa front loop, pasok ulit sa front loop ng susunod, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. So, yan yung tinatawag na invisible decrease. Okay? So, after ng decrease, gagawa tayo ng 4 single crochet. 1, 2, 3, 4. Tapos, slip stitch na tayo dun sa first chain natin. Okay, so yan. Tapos na tayo sa 7 rows. So, ito yung pinaka-body nung booties natin. So, ngayon pupunta na tayo sa ankle cuffs. So, dahil regular na ankle cuffs lang yung gagawin natin, magsi-single crochet lang tayo for 10 rows. Okay? So, bali 17 rows lahat-lahat kasama yung simula natin. Okay? So, para sa ankle cuff,
mag-chain 1 lang tayo. Okay? And then, 28 na single crochet around. Okay? So, simula dun sa first chain natin. So, ito yung 1. Lagay kayo ng marker kung ayaw nyo na ma-confuse kayo kung saan yung first chain nyo. Tapos, all around lang. So, 28 chains dapat lahat to. And then guys, I'll just skip the video. I'll see you in the end of the ankle cuff na to. Bali, gagawa na ako ng 10 rows ng ankle cuff. So, yan guys, nasa end na tayo ng 17th row natin. Okay, so gumawa na ako nung 10 row ng single crochet para dun sa ankle cuff. Tapos, mag-slip stitch na tayo dito sa last row natin. Yarn. Tapos, cut na natin yung yarn. Okay. Tapos, ganun ulit yung gagawin natin, yung invisible lock. Char. Lahat na lang invisible yun. So, ayan. Kuha kayo ng darning needle or tapestry needle. Okay. So, ito yung last na natin chain, diba? So, yung gagawin natin, para hindi halata kung saan tayo nag-end. Diba usually yung iba, after nito, ayan, mag-weave na sila, tapos na. Pero ang pangit nyan, kasi yung pinaka-end nyo, magiging ganyan lang yung itsura. Pangit, diba? So, akong ginagawa ko, guys, ganito siya, okay? So, ito yung last chain nyo, mag-i-skip lang ako, i-skip ko tong chain na to. Tapos, papasok ko siya dito sa susunod na chain. So, parang, itong last chain natin, ito yung i-cover niya. Tapos, itong gagawin nating buhol, ito yung magiging parang substitute. Siya yung magiging parang chain sa ibabaw. Okay? So, pagka lagay nyo ganyan, paghatak nyo ganyan, papasok natin siya dito, dun sa kung saan din galing yung yarn natin. Okay? So, kung saan siya nag-end. Tapos yan, hatakin nyo lang. Okay? So, tinan nyo na guys, parang hindi na halata kung saan kayo nag-end kasi parang normal chain na lang yung itsura din itong natin, yung end nung yarn natin, di ba? Tapos, again, pwedeng i-weave nyo na, pero ako personally, nagbubuhol pa ako ng isa, guys. Okay? So, hanap lang ako ng somewhere dito na pwede kong paggawa ng buhol ko. Okay? So, pwedeng dito. Hindi sa edge, guys, medyo hahanap ako ng presto banda dito. Tapos, doon ako gagawa ng buhol. Ayan. Ayan. Basta, at least may isang buhol ako, guys, bago ako mag-weave. Ayan. So, may isang buhol na ako, tsaka ako mag-weave na lang dito sa loob. Para matago natin yung yarn natin. Okay? Okay? Tapos, cut na yung yarn. Okay? And then, ayan. So, makikita nyo, mahaba yung ating ankle cuff. So, ang gagawin lang natin is, ipo-fold lang natin. Ganun. Okay? So, there you go. Ito na yung ating booties. Okay? Yan yung booties na, lang, yung plain lang, yung walang mga design na ganyan. So yun guys, all you have to do is rewatch this video para magawa niyo yung ka-pair nitong booty na to. And I hope you like this video guys and sana may natutunan kayo. Please don't forget to subscribe, hit that like button, and share this video sa mga kaibigan nyo na gustong matuto. And super dami pa natin gagawing mga designs guys, so don't forget to hit that notification bell as well. And I'll see you on the next video. Bye!